Ang tugatog ng buhay. Kabanata 356. Patuloy pa rin ang pagdurugo niya. Alam ni Beatrice na Autumn ang tawag sa bodyguard na iyon. Nataranta at nagmamadali siya umatras sa daanan habang palihim niyang iniskan ang paligid. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot, hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Noon lang isang pandak na lalaki na may maitim. Biglang lumitaw ang balat sa tabi niya. Hoy, medyo malabo rin dito, ang ganda-ganda mo. Hahaha, akin ka na ngayon, magkakaroon ako ng isang piging ngayong gabi. Umawak ang pandak na lalaki si Beatrice at kinaladkad siya palabas. Napasigaw si Beatrice dahil sa takot, umiiyak ng histeryoso. Maaari niyang isipin ang kanyang kaayla hilakbot. Kapalaran. Kung ibabalik siya ng itim na lalaking ito, mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasan niya. Ito ay rumored na ang mga itim na lalaki ay partikular na binuo doon kumpara sa karaniwang mga lalaki. Bukod dito, maaaring nahuli ng lalaking ito ang ilang uri ng STD. Kapag ang oras dumating, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magdusa ng ganoong kapalaran. Sa wakas ay bumaho sa isipan ni Beatrice ang panghihinayang. Nagsisi siyang pumunta sa concert ni Zendaya. Alam niya na dapat ay nakinig siya kay Alex at nanatili sa bahay. F***, ghost, pervert ka talaga. Hindi ito ang oras para maghanap ka ng mga babae, kunin mo ang iyong *series. Balik dito. Tapusin mo muna itong dalawang lalaking ito. Sa mga assassin, isang kalbong lalaki na natabunan. Mga tato at nakasuot ng skull mask, galit na sabi. Oh, kalbong matanda ka. Masyado kayong mahina, hindi niyo pa sila nakukuha hanggang ngayon. Walang pakialam na sabi ni Ghost. Matapos ihampas ng malakas si Beatrice sa kanyang mga balikat, nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong hakbang na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Beatrice ang pag-iyak. Sa wakas ay natakot si Norman kaya dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, please guys. Nandito ka para kay Zendaya. Wala akong relasyon sa kanya, I'm just a nobody. Si Zendaya ay tumingin sa kanya na may pagkabigo, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sumagot ang kalbong matandang lalaki, a nobody. Pagkatapos ay papatayin ka na lang namin sa daan. Hindi. Nagmamadaling tinuro ni Norman si Bruce. Siya, bodyguard ko siya, isang Mystic Rango na manlalaban. Maaaring marami kang lalaki at armas, ngunit hindi mo magagawa. Madaling hawakan ng isang Mystic Rango na manlalaban, tama. Hayaan mo na lang kami at maaari kang magkaroon ng Zendaya para sa lahat ng pag-aalaga ko. Nagalit si Autumn nang sabihin niya, Norman Hansen, paano mo nasabi iyan? Ay hindi hinahabol mo ang babae namin. Ngunit dito mo siya ipinapasa sa mga masasamang tao, makakatakas ka, ang kulit mo. Galit na sagot ni Norman, at least, mas mabuti ang jerk kaysa patay, di ba? Anyway, Zendaya, matagal na akong naghahabol sa iyo, ngunit ikaw ay mapahamak na babae, hindi man lang ako hinayaang hawakan ng kamay mo. Dapat lang sa'yo yan. Umiling si Zendaya. Just go, wala naman itong kinalaman sa'yo. Pagkatapos ay itinuro niya sina Autumn at Beatrice na nakayakap pa rin sa mga balikat ni Ghost. Hayaan mo sila at sasamahan kita. Umiling si Ghost. No, this girl is mine, I won't let her go. Kailangan kong turuan siya ng Kama Sutra ngayong gabi pagkatapos ng lahat. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Beatrice ang manginig sa takot. Maya-maya lang, may kakaibang ingay na nagmula sa labasan ng daanan. Kumalabog, kumalabog. 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 Ito ay tunog ng metal na kinakaladkad sa sahig. Si Alex na naliligo sa dugo ay kinaladkad ang isang mahabang anggulong bakal at naglakad palabas ng daanan. Malamig ang kanyang titig at ang kanyang katawan ay nababalot ng aura ng pagpatay na layunin na parang siya ang Grim Reaper na umakyat sa impyerno. Pakawalan mo siya. Ang walang ekspresyon niya mga mata ay nakatitig kay Ghost. Sa sandaling ito, inangat ni Beatrice ang kanyang ulo. Gulat ngunit nalilito siya rin. Nagulat ako na hindi namatay ang nakamaskara at tila tinatanong niya ito. Itim na lalaki para pakawalan siya. Sumigaw si Autumn, hoy jerk, sino ba talaga ang sinusubukan mong protektahan dito? Fan mo ba ito, asawa o kapatid mo? Kabanata 357. Tama talaga ang hula ni Autumn. Si Beatrice ay talagang kapatid ni Alex kahit na siya ay kanyang hipag.
Gayunpaman, Alex hindi umimik dahil ayaw niya ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Beatrice. Sabay titig ng masama ni Bruce kay Alex. Sigurado siya na ang kanyang pananambang sa kahoy na sombrero sa baywang kanina ay sapat na upang ibagsak kahit ang isang hindi nababantayan mystic na ranggo na manlalaban na bali ang kanilang mga spine at nagtatapos sa hemiplegia. Bukod dito, alam niya na ang siyam na dayuhang mamamatay tao na iyon ay pawang mga napakahusay na mandirigma sa pamamagitan ng senseng ng kanilang chi. Gayunpaman, narito si Alex, mabuti at buhay. Paano niya ito nagawa? Agad na nagsalita si Zendaya, ang tanga mo. Magmadali at tumakbo. Huwag kang lalapit, sila magkaroon ng crossbow. Simple lang ang iniisip ni Zendaya. Hindi niya akalain na makakatulong si Alex kahit nalalapit na sana siya, magiging dagdag na bangkay na lang siya. Kahit gaano kalakas siya ay, maaari ba siyang maging mas malakas kaysa kay Bruce, isang mystic na ranggo na manlalaban higit pa rito, kahit na ang isang malakas na manlalaban tulad ni Bruce ay umamin na ng pagkatalo. Ano man ang kanyang mga babala, ang mga mata ni Alex ay nakatuon kay Ghost. Maaaring isang kasuklam-suklam na brat si Beatrice na hindi niya maiwasang sampelan siya, ngunit kanya pa rin siya. Hipag at kapatid ni Dorothy. Hindi siya maaaring tumalikod na lamang at walang magawa. Kumpara kay Zendaya, kinuha ni Beatrice ang cake dito. Sabi ko, bitawan mo siya. Inulit ni Alex ang kanyang pangungusap habang hinigpitan niya ang pagkakahawak sa anggulo bakal. Bahagyang lumingon si Ghost at binigyan si Alex ng isang side-eye glance. Tumawa siya at sinabing, paano kung ayaw ko? Ang babaeng ito ang aking trepeo. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, naputol ang mga salita ni Ghost. Isang piraso ng anggulong bakal. Agad na tumago sa kanyang lalamunan. Si Beatrice na ang likod ay nakayuko ng kalahati ay nagkataong nasaksihan ang gayong madugong eksenang hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Ang dugo ng multo ay pantay tumalsik sa buong katawan niya. Nagdilim ang paningin ni Beatrice nang mahimatay siya sa gulat. Natahimik ang lahat sa eksena. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Ang bilis ni Alex ay napakabilis na walang makaryak sa ganoong kaikling panahon. Oras. Atake. Umungol ang kalbong matanda. Agad na kumilos ang apat na assassin. Higit sa lahat, naramdaman ni Alex na inaatake siya ng mental attack. Mabuti. Hindi ito galing kay Zendaya kundi sa kalbong matandang lalaki. Sanay talaga ang lalaking ito pag-atake sa isip. Si Bruce at Norman ay nasa ulirat. Matapos tanggaya ng mental attack, ang dalawa ang mga isip ay naging blanko sa isang maikling sandali. Ang natitirang tatlong assassin ay naghiwalay, ang isa ay sumugod kay Bruce, ang isa ay sumugod kay Norman, ang huling pinuntirya si Alex. Ang mga lalaking ito ay malinaw na naiintindihan ng kalbo na matandang lalaki. Kakayahan, kaya maaari silang makipagtulungan ng walang kamali-mali sa gayong mabilis na paggalaw. Alam nila na kapag ang kalaban ay inflicted sa mental attack, gagawin nila pansamantalang space out. Sa sino mang mamamatay tao, sapat na ang isang segundo ng spacing out para mapatay nila ang kanilang mga target. Puff. Si Norman, na isang karaniwang tao, ay hindi napigilan ang suntok ng assassin. Sa isang hiwa pa lang, hiniwa na ang lalamunan niya. Nang bumalik siya sa realidad, natauhan siya na maraming dugo ang bumulwak mula sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang kanyang kamatayan ay lumalapit. Kaya naman, buong lakas niyang tinakpan ang leeg niya para pigilan ang dugo mula sa pagbubulwak dahil ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi paniniwala. Siya ang bata at mayamang tagapagmana ng Star Entertainment. Makukuha niya ang anumang gusto niya basta sabi niya. Maraming babae ang kusang loob na itapon ang kanilang sarili sa kanya. Ngunit lahat ng ito ay matatapos sa sandaling ito. Si Bruce ay isang malakas na ranggo ng mystic na manlalaban na mahusay sa brute force. Isa pa, matangkad siya. At malakas. Ang mamamatay tao ay kailangang tumalon kung sakaling gusto niyang hiwain ang kanyang lalamunan. Kaya naman, nagpa siya ang assassin na saksakin ang kanyang puso. Puff. Gayunpaman sa kanyang pagpanaw, ang punyal ay hindi tumago sa kanyang puso, ito ay bumagsak sa kanya pabalik sa katotohanan sa halip. F***. Natigilan ng assassin dahil hindi pa siya nakakita ng ganito. Galit na galit si Bruce kaya hinawakan niya ang assassin at pinaluhod sa bituka. Tapos siya napagtanto na si Norman ay lampas sa kaligtasan. Naisip niya, man it. Sa sandaling iyon, isang palaso ang itinutok ng marahas sa tiyan ni Bruce.
Arg. Ganun pa man parang may sigla ng ipis si Bruce, hindi pa rin siya namatay sa mga itong dalawang atake. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 358. Basag. Binali ni Bruce ang arrow sa kalahati at tumawa. Kayong mga punk, akala nyo ba talaga makakapatay kayo sa akin na may ganitong mahinang pagtatangka? Ako ay gawa sa bakal, pinatibay ng malupit na puwersa pagkatapos ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng malupit na lakas. Ang ginawa mo lang ay bigyan ako ng kalmo, anong magagawa mo? With that, napalingon siya kay Alex. Kung ikukumpara sa mga assassin, mas marami si Alex. Nakakakilabot. Ang bilis-bilis ng pagpatay kanina ay napakabilis na pati si Bruce ang kanyang sarili ay hindi makapag-react sa oras. Kung may sapat na lakas si Alex, baka mabali niya ito malupit na depensa. Gayunpaman pagkatapos lumingon, hindi niya nakita si Alex. Samantala ang assassin na sinubukang salakayin si Alex kanina ay bumagsak na sa lupa gamit ang kanyang leeg na snap pagkatapos gumawa ng kompletong 180 degree na pagliko. Ang mamamatay tao na iyon ay tiyak patay. OF*C. Naramdaman ni Bruce ang isang presensya na nagbabanta sa buhay habang bumubulusok ang nakakagigil na sensasyon mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Akma na sana niya ang pinakamalakas niyang puwersa na gaya ng kanyang depensa, ngunit walang epekto nang muling i-activate ng kalbong lalaki ang kanyang pag-atake sa pag-iisip sa kanya. Sing-sing. Naramdaman ni Bruce ang matinding sakit sa kanyang ulo nang tumunog ang kanyang mga tainga. Noon lang isang punyal na lumalapit sa bilis upang basagin ang sound barrier ay malakas na sinaksak sa kanyang likod. Ang punyal pagkatapos ay pinilipit ng husto na inukit sa kanyang sugat. Mas malayo pa. Napasigaw si Bruce sa sakit. Pagkatalikod niya ay napansin niya si Alex na nakatayo sa likuran niya. Ikaw, how dare you? Upang ibalik ang pabor. Sabi ni Alex sa malamig na tono. Nang makitang nangyari ito sa harap ng kanyang mga mata, lubos na nabigla si Zendaya. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sigurado siyang tinambangan ni Bruce si Alex pabalik sa stage. Kaya talagang hindi ka nababahala sa aking pag-atake sa isip. Alam ng kalbo na may problema siya. Sa loob ng kanyang inaasahan na si Zendaya ay hindi maaapektuhan ng kanyang mga pag-atake sa isip, ngunit hindi niya inaasahan ang isang mahusay na manlalaban. Baka immune na rin si Alex dito. Ang kahihinatnan ay magiging napakalubha dahil hindi sa loob ng kanyang plano sa lahat. Gayunpaman, wala siyang ideya kung bakit ipinagkanulo ni Alex si Bruce at pinatay siya. Sa kabilang banda, sumigaw si Autumn, baliw ka. Siguradong baliw ka. Ikaw. Pinatay talaga si Bruce. Hindi mo ba masasabi na hindi ito ang magandang panahon para labanan ang bawat isa? Iba. Ulala ka ba? Ang mga mata ni Alex ay kasing lamig ng isang nagyelo na kutsilyo habang siya ay pumikit kay Autumn. Sabihin mo. Kalokohan na naman, papatayin din kita. Pagkatapos lumingon siya kay Zendaya. Halika dito. Ang kalbo na desidido ay agad na pinaputukan ng palaso si Zendaya. Siya ay hindi pagpuntirya sa alinman sa kanyang mga vitals dahil may silbi pa rin si Zendaya sa kanya. Kailangan lang niya gumamit ng ganoong paraan para pigilan si Alex. Matapos maputukan ng palaso, agad itong tinakbo ng kalbo. Aking ginang. Sigaw ni Autumn habang nanlalaki ang mata. Habang papalapit ang palaso at malapit ng dumapo sa kanya, nanlaki ang mga mata ni Zendaya mabuti at hindi makagalaw ng kalamnan dahil sa pagkabigla. Sa ganoong kritikal na sandali, mabangis na tumalon si Alex kay Zendaya at ibinalot siya sa kanyang arms, kinuha ang arrow gamit ang kanyang likod para sa kanya. Ang arrow na nashoot sa isang maikling. Ang distansya ay talagang malakas. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong masira ang defensive brute force ni Bruce, ito gumawa pa ng butas sa mystic armor ni Alex. Mapalad na hinarang ng malupit na chi energy of the force ang pag-ataking ito para sa kanya. Ang palaso ay tumagos lamang ng 3 sentimetro sa kanyang balat ngunit hindi ito nagdulot ng anumang major mga sugat. Laking gulat naman ni Zendaya nang kinuha talaga ni Alex ang palaso para sa kanya. Ikaw, bakit ang tulala mo? Tinitingnan ng palaso sa kanyang likuran ang mga mata ni Zendaya na mula. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Alex, ikaw ang dummy. Ibinaba niya si Zendaya at paatras na kinuha ang palaso sa likod niya.
Na may gliding dash, tinusok niya ng malakas ang palaso sa likod ng isang assassin na nagtangkang tumakbo. Palayo. Ang lalaking ito ang pumatay kay Norman. Agad naman siyang sumugod at hinabol ang kalbo. Sinusubukang tumakas. Huli na. Mental power, sirain mo siya. 2 beses na sinampal ng kalbo si Alex ng mental attacks kanina, gayunpaman hinaronggan sila. Sa pamamagitan nito, nakarating siya sa isang bagong pag-unawa sa mga pag-atake sa isip. Siya noon sinampal sa mukha ang kalbo. Smack! Ang kalbong lalaki na nahulog sa lupa ng hindi inaasahan ay tumitig kay Alex na may matinding takot. Maaari ka rin talagang gumamit ng mental attacks. Kabanata 350. Basag. Basag. Walang gaanong masabi sa kanya si Alex kaya itinaas na lang niya ang kanyang paa at binasag lahat ng limbs. Saka lang siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga na may bahagyang maputlang ekspresyon sa mukha. Ito ay hindi dahil sa pagpatay ng tao, ngunit dahil sa matinding pagkonsumo ng lakas ng kaisipan pagkatapos gamit ang mental attack. Pakiramdam niya ay ilang araw siyang walang tulog at anumang oras ay maaari siyang bumagsak malapit na. Ito ay higit sa lahat dahil sa limitasyon ng kanyang bagong nabuong kapangyarihang pangkaisipan, hindi katulad ng isang nakakabaliw na powerhouse tulad ni Zendaya. May naisip talaga siyang tanong. Isinasaalang-alang si Zendaya ay may isang nakakatakot na talento sa kapangyarihan ng pag-iisip kung makokontrol niya ng malalim ang kapangyarihan at gamitin ito sa pag-atake sa iba, wala sa mga assassin na ito ang makakapantay sa kanya. Kung magagawa niya yon, magiging damsel in distress pa ba siya na kailangang umasa ganap sa iba upang iligtas siya? Noong una ay nag-aalala si Alex na baka marami pang mga assassin ang susunod sa kanila, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang security team at mga opisyal upang iligtas sila. Ang panganib ay nalutas sa ngayon. Sa sandaling ito, tinitigan ni Zendaya si Alex na nababalot ng dugo na para bang isa siyang demonyo, may halong tingin sa mga mata niya. Kanina lang kumuha si Alex ng palaso para sa kanya. Siya. Sobrang natouch ako sa sandaling iyon. Hindi niya inaasahan na itinaboy siya nito. Sumunod na segundo at tinawag pa siyang dummy. Naisip niya, nakakainis. Pumalik si Alex sa kanya at sinabing, ipaubaya ko na sa iyo ang natitira, aalis na ako. Hoy, nasaktan ka rin. Hindi mo ba kailangang pumunta sa ospital para sa paggamot? Ang ganda mo mapata, agad na sagot ni Zendaya. Nabigla siya habang iniisip, ikaw talaga aalis sa ganoong estado. Huwag kang mag-alala, ako mismo ay isang doktor. Casual na ininom ni Alex ang isang blood energy pill at kinain nito. Pagkatapos lumapit siya kay Beatrice at binuhat siya. Paulit-ulit niyang pinapanood na pinoprotektahan niya ang kanyang fan, naramdaman pa niyang hindi siya ganoon. Mahalaga bilang fan. Nakaramdam si Zendaya ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Di ba talaga ako? Mas mahusay kaysa sa isang tagahanga. Hindi napigilan ni Autumn na sumigaw ulit sa kanya, Hoy Rockefeller, hindi ko talaga maintindihan ikaw. Nandito ka para protektahan ang aming ginang. Bakit ka nakatutok sa pag-save ng isang hardcore fan? Itinapon mo ang aming babae para lang sa kanya. Baka gusto mo siyang ituloy. Walang pakialam na sagot ni Alex. Kapatid ko siya. Ano? Kapatid mo ba talaga siya? Nagkatitagan ang dalawa na hindi makapaniwala. Pagkatapos nito, agad na hinironggan ng ilang opisyal ang daanan ni Alex nang mapansin nila na siya nga dala ang isang walang malay na batang babae at umalis sa eksena. Dahil napakaraming internasyonal, mga sikat na tao ang namatay sa eksena, kabilang si Norman Hansen, ang batang tagapagmana ng Star Entertainment at ang 6 na bangkay sa entablado, sobrang nakakaloka to the point hindi bababa sa isang lindol. Sa makatuwid, ang anumang nauugnay na mga tao ay dapat na lubusan. Iniimbestigahan. Gayunpaman, pagkatapos ipakita ni Alex ang kanyang Divine Constabulary tag, ang ilang mga opisyal ay kaagad yumuko at sumaludo sa kanya. Nang makita ito, hindi napigilan ni Zendaya at Autumn na matakot. Naningkit ang mga mata ni Autumn. Baka siya. Tumanggo si Zendaya. Natatakot ako na iyon lang ang paliwanag. Dapat alam ko iyon. Ngunit tinawag niya ang kanyang sarili na isang doktor. Naniniwala ka ba na ang mga doktor ay maaaring magkaroon ng napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban? Matapos umalis ng maayos sa stadium at ilagay si Beatrice sa isang sulok, si Alex nag-channel ng stream ng chi enerhiya sa kanya. Pagkatapos umalis siya nang walang sabi-sabi.
Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Biglang may tumawag. Nagmamadaling sinagot ni Beatrice ang tawag at napagtantong tawag iyon ni Mona Wise. Fan din siya ni Zendaya, pumunta sila para manood ng concert kasama ang iba. Mga kaklase. Beatrice, nasaan ka? Ako, hindi ko rin alam. Sa tingin ko ito ang likurang pasukan ng stadium. Oh gosh, pinag-alala mo kami. Akala namin may nangyari na sayo. Gagawin natin, hintayin kita sa harap ng security guardhouse sa harap ng gate. Halika dito, mabilis. Sige, pupunta ako dyan. Binaba ni Beatrice ang tawag at nagmamadaling pumunta sa front gate. Si Alex naman ay hindi pumunta. Malayo. Nagtago talaga siya sa isang madilim na sulok. Matapos mapanood si Beatrice na ligtas na umalis, kinuha niya ito, nilabas ang phone niya at tumawag. Waltz, sunduin mo ako. Nasa likurang pasukan ako ng California State Stadium. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 306 na po. Sa harap ng gate ng stadium, agad na ibinagsak ni Beatrice ang sarili sa mga bisig ni Mona at nag-hysterical na umiyak nang makita siya. Anong nangyari sa'yo, Beatrice? Napakaraming dugo sa iyo. Nasaktan ka ba? Umiling si Beatrice. Hindi, sa ibang tao. Ngayon lang ako nahuli. Sa kabutihang palad, isa sa mga bodyguard ni Zendaya ang nagligtas sa akin. Habang nagsasalita siya, ang imahe ng matapang na aksyon ni Alex ay bumaha sa kanyang isip. At her most hopeless, helpless and saddest moment, yung lalaking nakamaskara, parang anghel na bumaba mula sa langit, ay dumating upang iligtas siya mula sa itim na lalaking iyon. Pinatay pa niya ang masamang tao na may talam. Pinangarap niyang ma-inlove sa isang mandirigma mula pagkabata. Kaya naman siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang saya kapag naiisip niya ang lalaking iyon. Mona, kinilig ako. Bigla niyang sabi. Ano? Naguguluhan si Mona. Kasama sino? Baka si Wilson Jordan. Naramdaman ni Mona na kailangang magtanong dahil crush din niya si Wilson. Umiling si Beatrice. Hindi si Wilson kundi isang nakamaskara na bodyguard. Nahulog ako, walang pag-asa sa pag-ibig sa kanya. Ipinatong ni Mona ang kanyang kamay sa kanyang noo. Oh my God, nabaliw ka na ba? Maya-maya, nagsalita ang isa nilang kaklase, let's go now. May narinig akong assassins pumunta dito para lang patayin si Zendaya, masyadong delikado magtago sa lugar. Kailangan natin. Umuwi ka na. Asterisk si Richard asterisk. Kasabay nito, kumalat sa internet ang balita ng pagpaslang kay Zendaya. Dahil sa kanyang impluensya bilang isang superstar, nang lumabas ang balita, kumalat ito sa parang bagyo ang buong Amerika. Sa loob lamang ng kalahating oras, sumikat ang balita sa Twitter. Headline at lumabas sa maraming trendy search ranking ng iba pang social platform. Ang top 5 trending hashtags ay tungkol sa concert. Ang kaligtasan ni Zendaya ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Marami sa kanyang mga kaibigan ay nagkaroon tumawag para lang tanungin ang kanyang sitwasyon at aliwin siya. Sa 11:30 PM, nagpost si Zendaya ng tweet. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Bandang 11:35 PM, nagmamadali siyang nagpost ng isa pang tweet. I'm sorry kung natakot ang lahat sa akin. Magagandang fans. Tiyaking babayaran namin ang aksidente ngayon sa ibang pagkakataon. Kung mayroon man sa inyo nasaktan sa panahon ng insidente, mangyaring magpadala sa amin ng isang email. Buhay pa ako, ngunit isa sa akin. Tumaan na ang mga bodyguard. Ang 3 ko pang bodyguard ay lubhang nasaktan. Sana ligtas sila. Sa 11:40 PM, isang video ang naipost online, ito ay ang malupit na eksena ni Alex ng ligaw. Pag-ugoy ng malaking metal rack at pakikipaglaban sa siyam na assassin sa entablado. Ang video ay hindi sinasadyang naitala ng isang tao. Medyo malayo ang kamera sa stage pero ito malinaw na mahuhuli ang lalaking nakamaskara na lumaban ng baliw at pinatay ang mga mamamatay tao. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga komento ang naiwan sa ibaba ng video. Audrey R. Masked Hero. Salamat Mask sa pagsasakripisyo mo para iligtas ang nag-iisang Diyosa natin. Maskara, gusto kong ipanganak ang iyong mga anak. Ang lahat ay nagsimulang gumawa ng mga maalay na komento sa kalaunan. Walang ideya si Alex kung ano ang nangyayari sa oras na iyon, wala rin siyang pakialam. Sa lalong madaling habang papalapit sa kanya si Waltz, saka lang siya gumaan at nahimatay kaagad.
Sa sex bilyat nag-aalala sina Claire at Dorothy pero gustong pag-alitan si Beatrice para sa kanya kawalang ingat habang nakikita siyang nababalot ng dugo. Matapos manood ng balita at mag-imagine ang brat na ito kahit papaano ay nakatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng isang himala, si Claire ay natakot. Siya sa kasinampal ng malakas si Beatrice sa mukha. Mabilis na umakyat si Beatrice sa kanyang silid at padubog na isinara ang kanyang pinto. Matapos gawin iyon, nagsimula siyang mag-online para mangalap ng impormasyon. Sa ilang pag-click lang siya, ay nakahanap ng ilang impormasyon sa mask at pati na rin sa video. Pinapanood ang video. Paulit-ulit na nararamdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Sa huli siya, ang pagsamba ay naging kahihiyan at nagkomento siya sa ilalim ng post. Salamat, Mas. Nais kong ipanganak ang iyong mga anak anumang araw. Kabanata 361. Ang paksa tungkol sa mask ay nagdulot ng kaguluhan sa internet dahil sa nakakagulat na kadahilanan ng video, hindi maiwasan ng lahat na hindi maipaliwanag na parang nanonood sila ng superhero na The Hulk in action. Ito ay kakaiba at kapanapanabik. Kasama ni Zendaya kasikatan, medyo matagal nang nagtrending si Mask sa social media. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa araw na iyon, ang kasikatan ni Mask ay talagang lumampas sa Zendaya at nanguna sa trending hashtag sa social media. Gayunpaman si Mask ay isang lalaking nakamaskara lamang, isa lamang itong alias. Wala sa mga tagalabas. Alam niya ang tunay niyang pagkatao, ang alam lang nila ay isa siya sa mga bodyguard ni Zendaya. Sinubukan din ng ilan na tanungin si Zendaya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit tumanggi itong ihayag ang anuman impormasyon. Kaya kahit na si Beatrice ay humila ng isang buong gabi at sinubukang hanapin ang bawat bit ng impormasyon tungkol sa mask sa internet, hindi niya posibleng malaman ang pagkakakilanlan nito. Kung malalaman niyang si Mask ay si Alex, ano kaya ang magiging reaksyon niya noon? Si Richard Matagal at masarap ang tulog ni Alex. Nagkaroon pa siya ng magandang panaginip. Sa panaginip siya, magkayakap sina Dorothy at Cheryl, nasa gilid si Waltz na naghihintay ng kanyang turn mabuti. Ito talaga ang rurok ng kanyang buhay. Gayunpaman, biglang nagpakita si Claire sa isang bikini na nagsasabing gusto niyang maipanganak ang kanyang mga anak na naging dahilan ng kanyang paggising. Pagkagising, napagtanto niyang may nakahiga sa tabi niya, si Waltz pala. Ang ganda niya, hindi kumikislap ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Waltz. Bakit dito ka natutulog? Nagtatakang tanong ni Alex. Sumagot si Waltz, ito ang aking kama. Kung hindi ako dito matutulog, saan pa ako matutulog? Oh. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagmamadaling tumalon mula sa kama. Kaya lang agad siyang tumalon pabalik sa kama at nagtalukbong ng mga sheet. Naguguluhan siyang nagtanong, nasaan ang aking mga damit? Matamlay na humikab si Waltz habang iniunat niya ang kanyang malambot na mga braso at ginalaw ito saglit. Then, she said, tinatanong mo talaga yan. How could I let you wear it? Sa sobrang dami may dugo dito. Alam mo ba kung gaano katagal bago kita naligo ng malinis? Ang aking mga kamay ay sobrang sakit. Pinaligo mo pa ako. Ano? Ayaw mo ba niyan, senior? Nagkaroon ka pa ng ganitong ngiti sa iyong mukha kapag ikaw ay mahimbing na natutulog. Nanaginip ka ba tungkol sa pagtulog kasama ang superstar na si Zendaya? Nakita na rin niya ang balita sa internet. Mula sa nakita niya noong siya binuhat si Alex, halatang si Alex ang mas na pinag-uusapan ng lahat. Maskara, napakaraming tao ang gustong buntisin ang iyong mga anak. Sagot ni Alex, I have no idea what you're talking about. Mangyaring lumabas at tulungan akong makakuha. Ilang malinis na damit. Kailangan kong mag-shower ulit. Makalipas ang 10 minuto, nagsuot si Alex ng Waltz's nightgown. Iyon ay dahil tanging ang sobrang haba na pantulog na ito sa kanyang bahay ang kasya sa figure ni Alex. Senior, gawin mo muna itong gown. I'm a single woman at my place, ikaw. Alam. Paano ako magkakaroon ng damit na panlalaki? Bahagyang tumawa si Waltz at hindi nakalimutan bunutin ang phone niya para kumuha din ng iba't ibang larawan. Sa huli, pinaikit niya ang kanyang mga mata malandi at sinabing, bakit hindi ka na manatili rito mula ngayon? Bibilhan kita ng isang buong aparador damit ng lalaki. Tinatamad si Alex na pakialaman ang panliligaw niya. Higit sa lahat, hindi niya kaya tiisin mo pa ang panliligaw.
Nag-aalala siya na baka hindi niya mapigilan ang sarili niya kung siya ay gumawa ng anumang karagdagang pagunlad. Pagtingin sa oras, 1:00 na ng hapon. Natulog na talaga siya medyo mahabang panahon. Senior, anong nangyari sa'yo kagabi? Nakatulog ka agad nung nakita mo ako. Ako. Hindi kita magising, halos gusto kitang ipadala sa ospital, tanong ni Waltz. Mahigpit. Sa katunayan, kagabi ay may darating siyang pribadong doktor mula sa Thousand Miles Conglomerate. Over and check up din sa kanya. Kung hindi siya makakaupo nang hindi nakakasigurado na ligtas siya. Gayunpaman, pagkatapos ng tamang check-up, sinabi ng doktor na mayroon si Alex na himitay sa pagod. Pagkatapos ay kumain si Alex ng instant noodles na ginawa ni Waltz para sa kanya. Pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, sinabi niya, wala talaga. Ako ay sumusubok ng bago fighting skill pero sobra ang konsumo. Kaya hindi ko ito magagamit sa mga aktwal na laban. Ngayon, ang mga pag-atake gamit ang mental na kapangyarihan ay talagang umabot ng labis sa kanyang lakas, ito ay ganap na lampas sa kanyang kontrol. Buti na lang at ang kalbo lang ang assassin iniwan na nakatayo o kung hindi niya magagawang hawakan ng mga ito. Kaya naman kung hindi dahil sa huling paraan, alam niyang hindi niya ito magagamit ng libre. Senior, nangako ka na tutulungan mo akong baguhin ang paraan ng cultivation ko. Kailan ka pupunta gawin mo sa akin yon? Kumapit sa kanya si Waltz at idiniin ang katawan nito sa katawan niya. Nagsakripisyo ako marami para sa iyo kagabi, alam mo ba? Kinailangan kong magpainit ng kama para sa iyo at iyon ang aking tunay unang beses na naliligo ang isang lalaki, dapat akong bigyan ng kredito para sa pagsusumikap, kung hindi para sa merito. Sa pagkakataong ito, nagawang pukawin ni Waltz si Alex sa kanyang mga pang-aakit na humahantong sa kanya upang sunggaban siya sa pamamagitan ng baywang. Tawag. I-Pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 362. Ang mga mata ni Waltz ay lubhang mapang-akit, sila ay namamasa. Smack. Gayunpaman, hindi napigilan ni Alex ang sarili na kumilos sa kanya. Ang ginawa lang niya ay pinsya. Pababa at sampelan siya ng malakas sa kanyang likuran habang sinasabing, ipakita mo sa akin ang buong set ng iyong paraan ng paglilinang, hayaan mo akong tingnan ng malinaw. Pagkaraan ng 10 minuto, tumango si Alex at sinabing, i-revise ko ito ngayong gabi at ibibigay sa iyo. Bukas. Ang galing. Pupunta ako sa mall mamaya at sa Sandoan kita 10 set ng damit sa bahay ko. O alam mo ba size ko? Sinulyapan ni Waltz ang kanyang lower half at iminuwestra ito gamit ang kanyang mga payat na daliri. What the F***? Dahil may asikasuhin si Waltz sa hapon, nagmadali siyang pumunta sa Thousand Miles Conglomerate. Si Alex naman ay bumalik sa Maple Villa. Siya ay gumawa ng isang plano upang madagdagan ang kanyang kakayahan sa mas maikling panahon. Nang walang tulong ng banal na enerhiya mula sa kanyang ninuno siya, maaari lamang umasa sa kanyang sarili. Una, kailangan niya ng higit pang mga table tasks. Pangalawa, kailangan niya ng higit na asensya ng langit at lupa, makatarungan tulad ng mga nasa Jade Unicorn sculpture noon. Gayunpaman, pareho sa mga ito ay nangangailangan ng maraming ng pera upang makuha ang mga ito. Kaya naman, ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang kumita mas maraming pera. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Michelle Yaul. Alex, naayos na ang sasakyan mo. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi niya, ako ang magdadrive nito. Papunta sa'yo. Hindi na kailangang magmadali, sagot ni Alex. Nagmamadali, paanong hindi? Ang aking bahay ay walang paradahan para sa iyo. Sasakyan. Ipadala mo sa akin ang iyong address, halika na. Hindi nakaimik si Alex. Paanong walang parking spot sa Grand Yaul Manor? Gayunpaman, nasabi niya na sinubukan ng maliit na demonyo na tila balisa. Umanap ng dahilan para pumunta sa kanyang lugar. Just be honest, anong meron ikaw? Wala naman. O diba, hindi mo ba hiningi ang dugo ni Priscilla Peters? Nakuha ko na. Ikaw ba gusto mo pa ba? Kung hindi, itatapon ko na lang. Siyempre ginagawa ko. Nasa Maple Villa 8 ako, pwede ka nang pumunta dito. Sige. Noong panahong iyon, ang mga Yaul ay nakikipagkita sa mga bisita sa kanilang manor. Ang mga bisita ay kay Michelle. Fiancé, Scott Pattinson mula sa pamilya Pattinson kasama ang isang mahabang buhok na binata na kasama ni Scott, Evan Laws.
Inahangaan ni Michelle si Scott noong siya ay bata pa. Naramdaman niyang siya ay isang kahangahangang tao dahil sanay siya sa piano, chess, painting at calligraphy. Higit pa. Ang mahalaga, napakahusay niya sa martial arts. Bagay na bagay ang pride sa kanyang mga mata bilang prinsipe kaakit-akit. Gayunpaman nang makita siya makalipas ang 3 taon, bigla siyang hindi makatayo ang mayabang na ugali niya ngayon ay naiinis na siya dito. Sa kaibahan, hinangaan niya mga bayani na mas naging mababang profile, halimbawa, si Alex. Sina Kit, Colin at ilang iba pang pangunahing miyembro ng Yowls ay kasama ni Scott at pinag-uusapan ang mask na trending noon. Lumingon si Colin kay Scott. Scott, ano sa tingin mo ang mga kakayahan ni Mask? Marahang napabuntong hininga si Scott. Mga maliliit na diskarte at hindi nilinis na mga kasanayan. Nagpatuloy si Colin, ngunit sa nakita ko, mayroon siyang lakas ng 1,000 lalaki para sa kakayahang magbuhat ng gayong mabigat na metal rack sa kanyang kalooban. Baka mas malakas pa siya. Dapat siya ay lubos na sanay, tama. Batay sa aking paunang paghatol, siya ay hindi bababa sa Mystic Rank Fighter. Tumawa si Scott habang matalim ang tingin. Bro-in-law, sa tingin mo ba ganoon lang kadali na nasa Mystic Rank? Tingnan mo ang lalaking ito, hindi siya nakikipaglaban sa anumang kagandahan o kasanayan, ito ay isang tunay na gulo. Ang mayroon lamang siya ay ang kanyang likas na lakas, ginamit niya ang metal rack sa kanyang kalamangan upang labanan ang kanyang mga kalaban. Papatayin sana ng mga Mystic Rangon na manlalaban ng mga iyon mga mamamatay tao sa ilang minuto. Tumango si Evan. Ang aming boss ay isang intermediate mystic na rango na manlalaban, alam mo ba? Ano? Scott, nasa intermediate mystic rank ka na. Kahanga-hanga yon. Si Keith noon. Nabigla sa oras na iyon dahil siya ay isang beginner mystic rank fighter pa mismo. Kung ito ay hindi para kay Alex na nirebisa ang paraan ng paglilinang ng Slans Joda at pagpapagaling sa kanya. Sakit para pahabain ang kanyang buhay, hindi pa sana siya mabubuhay hanggang ngayon. Umiti ng malumanay si Scott. Siya ay tila mapagpakumbaba, ngunit siya ay talagang nagpapakita. Hindi ito malaki. Deal talaga. Ang intermediate mystic rank ay isang maliit na tagumpay lamang. Ang layunin ko ay maging isang Earth Rango na manlalaban sa loob ng 2 taon. Si Michelle na lumapit pagkatapos ng tawag ay narinig ang mga salita ni Scott. Sa sandaling iyon siya lalo pang hinamak si Scott. Pag-abot sa rango ng Earth sa loob ng 2 taon, oras. Sa tingin mo ba talaga isa ka bang rocket ship? Gaano karaming mga mandirigma sa Amerika ang maaaring umabot sa rango ng Earth? Ngayon. Pagkatapos ay nagsalita siya sa malutong na boses, Lolo, kailangan ako ni Alex para sa isang bagay na apurahan. Ako eh. Alis na ngayon. Bye, Scott. Kabanata 363. Si Mr. Rockefeller pala. Pagkatapos, dapat kang pumunta. Bumalik ka kaagad. Tandaan na darating. Bumalik bago kumain. Napangiti si Kit na nag-aalangan habang kumikinang ang mga mata. Ikanaway ni Michelle ang kamay niya. Aalis ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang tulungan ako. Kasama niya. Kung late akong bumalik, pwede kayong maghapunan nang wala ako. Dahil doon, agad siyang lumundag sa tuwa at umalis sa mansyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Scott, parang medyo nainis siya. Fiancé niya kasi si Michelle. Nagkaroon siya. Naglakbay ng milya mula sa Alaska para sa isang pagbisita. Dahil hindi sila nagkita sa 3 taon, dapat siyang kasama niya sa lahat ng oras. Gayunpaman, talagang binitawan siya nito makakita ng iba. Uncalled for talaga iyon. Gayunpaman, alam niyang hinala lang niya iyon, hindi niya magawang magtanong. Si Evan naman ay walang pakialam na nagtanong, ko'y matanda, sino itong Alex na ito? Mas mahalaga ba siya kaysa kay Scott? Si Colin ay may hindi mapakali na tingin sa kanyang mga mata at ibinaba na lamang ang kanyang ulo upang uminom ng kanyang tsaa ng tahimik. Sagot ni Keith, don't misunderstand. Si Mr. Rockefeller ay isang doktor, ang aking buhay ay iniligtas niya. Kasabay nito, siya rin ang doktor ni Michelle dahil may mga naranasan ito mga pinsala sa panahon ng paglilinang ng martial arts. Siguro, hiniling niya sa kanya na magpa-check up. Oh, nangyari iyon. Medyo nagulat si Scott. Gayunpaman, napansin ni Scott si Colin at ang ilang iba pang kakaibang ekspresyon. Naiisip niya, quid may tinatago ba sila sa akin? Walang paraan na may nililigawan si Michelle iba ngayon, di ba?
Naisip niya tuloy ang katayuan niya bilang young lord ng pamilya Pattinson. Hindi ba niya maging katatawanan ng Alaska kung siya ay kukunin? Kaya naman agad niyang sinenyasan si Evan gamit ang kanyang mga mata. Naiintindihan naman ni Evan ang balak niya at agad na tumayo. Matanda, bro Colin, ang ganda huli na ngayon. May gagawin ako kaya magdedahilan din ako. Siyempre, tumungo si Evan para habulin si Michelle. Asterisk si Richard asterisk. Ang kabataang babae na may malalaking bust ay nagmaneho ng Aston Martin sa Maple Villa 8 at napansin si Alex na nakaupo sa looban at nakababad sa sikat ng araw. Sinugod siya nito at tuwang-tuwang sinabi, Alex, alam mo bang may malaking nangyari kahapon? Dahil sa masiglang palbog na galaw ng kanyang malalaking rack, hindi napigilan ni Alex ilang sulyap pa. Mahinahon niyang sagot, ano ang tungkol sa isang bagay na malaki? Ang period mo. Nagsimula. Paano mo nalaman iyon? Uminto siya saglit at nagpatuloy, hindi ko sinasabi ang tungkol sa aking regla. Ito ay Zendaya, kilala mo ba kung sino siya? Don't tell me na hindi mo siya kilala. Alam ko. May ilang mga assassin ang humabol sa kanya kahapon, ngunit may isang lalaking tinatawag na mask ang lumapit sa kanya. Iligtas. Talagang sanay ang magaling na lalaking iyon, pakiramdam ko ay mas malakas siya kaysa sa akin. Nakita na rin ni Alex ang post na iyon. Sa kanyang pagtataka, maaari talaga siyang maging uso sa internet gamit ang ganitong paraan. Siya ay mapalad na nakinig sa payo ni Ana at nagsuot isang takip at maskara. Kung hindi, lahat ng kanyang personal na impormasyon ay nahukay at naipublish online. Pagkatapos ng lahat, ang mga cyber trooper na iyon ay lubhang nakakatakot. Kung ang isa ay magulo, mapahamak sila habang buhay. Sanayin mong mabuti at siguradong malalampasan mo siya. Naiinis na sabi ni Alex Weirs. Tugo ni Priscilla. Oh, eto na. Alex na okay ang bote ng dugo at binuksan ito. After taking a few sniffs, he nodded with kasiyahan. Tubo talaga iyon ng Coelho's Falls. Sige, tumakbo ka na. Utos ni Alex. Tumalon si Michelle. Hoy, ano ang malaking ideya? Pumunta ako dito para lang bigyan ka. Isang bagay pero itinataboy mo ako pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Hindi mo ginawa, bigyan mo ako ng tubig. Kailangan kong magmadali at gumawa ng gamot para sa asawa ni Jack Trent. Masaya siguro yun. Pwede tayong magtulungan, I'll be your sidekick, I can even give you a magmasahe ka kapag pagod ka na. With that, kumapit siya sa braso ni Alex habang naglalakad sila. Papunta sa Villa. Talagang ayaw ni Michelle na umuwi para marinig ang pagyayabang ni Scott. Sa isang lugar na hindi kalayuan sa Villa, nasaksihan ni Evan ang buong eksena. Ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkabigla, ngunit higit pa sa pangungutya. Bagamat sinabi niyang underling siya ni Scott, maganda ang background ng pamilya Los makapangyarihan din. Sa kabila nito, si Scott ay sadyang mas nalubhasa kaysa sa kanya sa anumang larangan. Higit sa lahat, si Scott ay palaging naglalagay ng isang mapagmataas na mukha. Kaya naman, gustong-gusto ni Evan makita siyang gawing katatawanan kahit minsan. Ano pa ang mas nakakahiya kaysa sa pagiging cuckolded? Sa kabilang banda, si Evan ay may isang kapatid na babae na lubhang interesado kay Scott. Nagalit siya kay Evan upang tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap ng maraming beses at ito ay isang pagkakataon upang gawin ito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 364. Kak. Boss, niloloko ka. Si Scott, nakakapasok lang sa banyo, ay nakatanggap ng tawag mula kay Evan at narinig niya ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Boss, niloloko ka. Niloko ka ni Michelle at nakipagkilala lang sa isang lalaki sa labas. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata, siya ay kumilos ng malapit sa isang binata at nakakapit pa sa braso niya habang naglalakad sila papasok sa isang villa. Ay nako, natatakot ako na baka sila. Nagawa mo na. Sa sandaling iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Scott, halos tumapak siya sa squat toilet kanyang paa. Maya-maya pa ay kinalma niya ang sarili. Evan, huwag kang magbiro. May tiwala ako kay Michelle at hindi ako interesado sa kapatid mo. Hindi ka ba naniniwala sa akin, boss? Ipapadala ko sa iyo ang litrato ngayon. Ding. Sa isang maikling sandali, nakatanggap si Scott ng isang larawan, ito ay isang larawan ni Michelle na nakakapit kay Alex. Braso.
Gayunpaman ito ay kinuha mula sa malayo kaya ito ay medyo malabo. Wala yun, tama. Nag-text back si Scott. Hindi pwede. Boss, paano mo natitiis ang ganitong kahihiyan? Masyado ka bang nanunood ng Ninja Pagong? Sige, kukuha ko ng ilang mas nakakagulat na mga larawan. Mariin na ikinuyom ni Scott ang kanyang mga kamao na baluktot ang kanyang ekspresyon. Hindi siya tumingin kahit saan malapit sa kanya karaniwang mayabang at kalmado sa sarili. Nakatutok ang mga mata niya kina Michelle at Alex sa larawan habang malamig ang tonong sinabi niya pareho. Of you better be innocent or else I'll have the whole Yao family buried with. Ikaw. Si Alex naman ay walang kaalam-alam na siya pala ang pinuntirya. Sa basement ng villa habang hawak ang bote ng dugo nagsimulang mag-dispense ni Alex ang isang panlunas sa pagalingin ang parasitiko na sakit sa asawa ni Jack na si Lian. Ang dispensing ng ang antidote ay hindi mahirap sa katunayan ito ay mas madali kaysa sa pill concoction. Ang pangunahing pag-andar ng mga sangkap ay higit na nakadepende sa sariwang dugo ng Theohelius Pulse, ang iba ay lamang nagsilbing boosters. Makalipas ang 20 minuto, kumpleto na ang pagbibigay ng antidote. Siya agad tinawagan si Jack at nakipag-appointment na ipainom agad kay Lian ang antidote maaari. Ito ay dahil ang antidote ay may expiration time pagkatapos ng dispensing nito. Ang pagiging epektibo ay ganap na mawawala pagkatapos ng mahabang panahon. Tapos na. Magandang balita ito. Maraming salamat, Ginoong Rockefeller. Pipiliin ko ang aking asawa ngayon. Nasaan ka na ngayon? Paano kung magkita tayo saglit? Tuwang-tuwa si Jack nang matanggap ang kanyang tawag. Ang Diyos lamang ang nakakaalam na ang mag-asawa ay naghihintay sa mga tawag ni Alex araw-araw. Sila ay nag-aatubili lamang na kumuha ng inisyatiba at tanungin siya tungkol sa antidote. Nag-iisip sandali si Alex at sinabing pupunta ako sa iyong lugar sa loob ng 2 oras. Matapos ibaba ang kanyang telepono, marahang nagpanteng ang mga tainga ni Alex. Tapos nilainggan niya si Michelle. At sinabi, may narinig ka ba? Hindi ito napansin ni Michelle kanina. Pagkatapos ng kanyang paalala, itinoon din niya ang kanyang pandinig. 2 seconds later, she said, may tao dito, they're trying to be sneaky too. Sino kaya? Maging. Napangiti si Alex. Oras na para sa iyong munting pagsubok. Tingnan natin kung nag-improve ka kamakailan. Huwag kang mag-alala. Very confident si Michelle sa kanyang recent improvement at gusto niya upang ipakita kay Alex ang kanyang mga kakayahan doon at pagkatapos. Samantalang ang nakalusot sa villa ay halatang si Evan Laws. Upang makakuha ng nakakagulat na intel sa two-timing ni Michelle, partikular siyang nanatili sa labas ilang sandali bago palihim na pumasok sa villa. Gayunpaman, napansin niya ang isang Benz na nakaparada sa harapan ng villa. Sa isang sulyap sa number plate parang pamilyar siya. Sa susunod sandali, tinamaan siya ng realization. What the F asterisk sick, hindi ba ito ang nakamamatay na Benz na bumilis na lampasan siya sa highway ilang araw na ang nakalipas? Kawili-wili, ito ay talagang kawili-wili. Si Evan ay isa ring advanced royal na ranggo na manlalaban. Confident siya sa kanya kakayahan, makakalusot siya sa villa ng walang anumang issue. Hindi niya akalain na isang sigaw ng babae ang umalangaw-ngaw sa tabi ng kanyang tenga sa sandaling pumasok siya. Ang villa. Maya-maya nakita niya ang isang suntok na lumilipad patungo sa kanyang mukha. Masyadong mabilis, Evan. Hindi ito makaiwas sa lahat. Bam! Sa malakas na impact, nagsimulang damyugo ang ilong ni Evan. Napasigaw siya sa sakit na may luha at umaagos sa kanyang mukha na parang mga ilog. Evan Laws, kaya ikaw iyon. Ikaw ate. Matapos tingnan ng malinaw si Evan, si Michelle nagalit agad. Sinusundan mo ba ako? Sinabi ba sa iyo ni Scott na gawin iyon? Pinisil ni Evan ang ilong at tinitigan si Alex na nasa likod ni Michelle at dahan-dahan. Papalapit sa kanya na walang ekspresyon ng mukha. Malamig siyang napaungol. Michelle, kay Scott ka fiancé pero nandito ka na nakikipaglokohan sa lalaking ito sa bilya at niloloko siya. Gawin hindi mo ba alam na nagtataksil ka sa kanya? Paano mo nalaman ang mukha mo magpakasal sa pamilya Pattinson kapag isa ka lang nakalapiting mababa ang lipad? Sumabog sa galit si Michelle. Ano ang sinabi mo? Kiudam sisi, may kamatayan ka bang wish? Sinong nagsabing gusto kong magpakasal sa pamilya Pattinson? After rolling her huge eyes, niyakap ni Michelle si Alex bigla.
Pumalik ka at sabihin kay Scott na ako niloko talaga siya. Ano naman ang gagawin niya dito? Buntis din ako kasama ang anak ng aking asawa. Ako, si Michelle Yao lang pipili ng lalaking papakasalan ko. Kabanata 365. Ano? Namutla ang mukha ni Evan dahil sa gulat na para bang nakakita ng multo. Talagang sinadya niya ang mga ganyang harsh words kanina para lang asar si Michelle. Siya noon nilayo na sirain ang kaayusan ng kasal sa pagitan ni Scott at Michelle. Ito ay magiging the best kung kahit papaano ay tinanggap ni Scott ang kapatid niya kapag pinanghinaan siya ng loob. Hindi niya akalain na talagang nakagawa si Michelle ng ganoong kagimbal-gimbal na deklarasyon. Hindi lang niya niloko si Scott, buntis din siya sa anak ng ibang lalaki. Tuwang-tuwa si Evan at muntik na siyang mapatawa. Nai-imagine niya kung gaano kakulimlim at frustrated Scott ay tumingin pagkatapos makatanggap ng naturang balita. Kapag dumating ang oras, maaari ba niya kumilos pa rin ng mayabang? Hindi niya maaaring ilagay ang kanyang pagmamataas na pagkukunwari at sinabing mayabang. Tingnan mo, niloloko ako. Maaari bang sino man sa inyong mga lalaki ang maging isang mas dakilang cuckold kaysa sa akin? Haha, haha. Sa pag-iisip tungkol dito, talagang humagalpak ng tawa si Evan. Baliw ka ba? Anong pinagtatawanan mo? Umisi si Michelle. Haha, pwede bang huwag akong tumawa? Alam mo kung gaano karugan si Scott pero siya sa lahat. Mga tao, niloloko. Ito ay masyadong kawili-wili. Don't worry, sasabihin ko talaga. Sa kanya ang bawat salitang sinabi mo at pagkatapos. Naway mabuhay kayong dalawa ng maligaya magpakailanman matapos ang natitirang bahagi ng inyong buhay na magkasama at mangganganak ng isang lalaki sa lalong madaling panahon. Oh, meron ka na isa kung gayon. Nais kong pareho kayong ligtas at ang iyong sanggol. Hindi makapaghintay si Evan na sabihin kay Scott ang ganoong magandang balita. Tumayo si Alex, walang ekspresyon. Ang ginawa lang niya ay ang ilang matalim na tingin kay Michelle. Naiisip na niya ang masamang ideya ni Michelle sa loob lamang ng ilang segundo, ginagamit lang siya nito para tanggihan ang pang-api ng ibang lalaki. It was just that the other party was actually her fiancé, medyo hindi inaasahan. Gayunpaman, hindi niya iniisip na tulungan siya sa isang pagkakataon. Since medyo congenial sila. Noon pa lang lalabas na si Evan ng bilya, mahal niya na sana ay makilala niya na lang si Scott ngayon na. Higit pa rito, ito ay isang bagay na dapat niyang sabihin sa kanya ng harapan. Ito ay maging mas mabuti kung may re-record din niya ang bawat piraso nito. Maghintay ka. Tawag ni Michelle kay Evan. Naalala niya pa na may nabanggit si Alex na pagsubok kanina. Paano niya siya pakakawalan kung hindi pa nagsisimula ang pagsubok? May iba pa ba? Baka gusto mong kuhanan ako ng lovey-dovey picture. Kayong dalawa bilang patunay. Natawa si Evan sa sinabi niya. Lalo siyang nagmukhang maloko kapag kasabay ng kanyang chuckle na dumudugo ang ilong. Sa tingin mo ba papakawalan kita ng ganito kadali pagkatapos mo akong i-stalk? Kailan pa ako, Michelle Yao, maging mapagbigay? Ang ugali ng munting demonyo kay Michelle ay ganap. Pinakawalan pagkatapos umalis sa Yao Manor. Ano bang gusto mo? Labanan mo ako. Kapag nanalo ka, umalis ka na. Haha. Evan cackled and shook his head as he said, Michelle, I have to admit, you're isang masungit. Habang sinasabi niya ito, sinulyapan niya ang mga mapagmataas na lugar nito. Sa totoo lang, sobrang naaakit si Evan sa mga mapagmataas na lugar ni Michelle. Mahal na mahal niya na sana siya. Maaaring makipaglaro sa kanila sa loob ng 10 taon. Paano niya magagawa ang isang walang prinsipyong bagay kung siya ang fiancé ni Scott? Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Niloko niya si Scott at hindi niya gagawin iyon itinuturing na niyang hipag kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanya. Ngayon lang matagumpay mo akong naambush. Akala mo talaga mananalo ka. Laban sa akin. Huwag mong kakalimutan na natalo ka sa akin noon. O ikaw sisi, putulin mo na lang ang kalokohan. Galit na galit si Evan. Sige, ipaglalaban kita. Hindi nagtagal, sumugod ang dalawa sa looban at buong lakas na lumaban. Dahil sa kanilang dalawa ay mga advanced royal na rango ng mga mandirigma, ang buong courtyard ay tiyak na masisira. Matapos tingnan, kumunot ang noo ni Alex. Pagkatapos umupo siya sa isang upuan at sinabing casual, ang natalo ay magbabayad para sa gastos sa pagpapanatili ng aking patio.
Pagkababa pa lang ng boses niya, sinuntok ni Michelle ng malakas si Evan sa mukha na naging dahilan dumura agad ng dugo. Natanggal din ang dalawa niyang ngipin. Bumagsak ang buong katawan niya. Sa lupa. Paano ito posible? Paano ka naging mabilis? Ipinatong ni Michelle ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Iyan ay dahil mayroon akong pagkain. Ng pag-ibig. Ang babaeng katulad mo ay hindi maiintindihan ito. Makakahanap ka lang ng lalaki sarili mo. O tama, dahil sinusundan mo si Scott sa lahat ng oras, may crush ka ba siya? Kung gayon, hiling ko sa inyong dalawa. Magsilang din kayo ng isang anak na lalaki. Tumalsik na naman ang dugo si Evan. Fine, aaminin ko ang pagkatalo ko ngayon. Mananalo ako sa susunod. With that, tumalikod na siya para umalis. Sinabi ko bang pwede kang pumunta ng ganyan? Mahinang tanong ni Alex. F***, you're just a D** man lover boy. Sa tingin mo, mayroon ka bang kailangan para kausapin ako? Mas mabuting pahalagahan mo ang iyong natitirang oras sa mundong ito. Naglakas loob ka talagang matulog. Ang kasintahang si Scott Pattinson, hindi na malayo ang pagkamatay mo. Si Evan ay may hitsura ng panghahamak. Tinuraan niya ng dagwang plema si Alex. Whoosh! Biglang nawala si Alex na una palang nakaupo sa upuan. Sa susunod na sandali, malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Evan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 366. Pinalipad si Evan. Bahagya siyang napaatras at naglabas ng ilan pang ngipin habang siya damapo sa lupa. Nabigla siya, hindi niya magawang magsalita, ang tanging nagawa niya ay titigan si Alex. Koy Sisi, tulala ka ba? Hindi mo man lang ako matatalo pero hinahamon mo pa ang lalaki ko. Gustong umiyak ni Evan, hindi niya talaga napansin na sanay ding manlalaban si Alex. Bayaran mo ako ng 30 milyon para sa pagsira sa aking hardin at sa pagdura sa akin. Saka ka lang. Makaalis, mahinahong sabi ni Alex. Ano? Paano magastos ang iyong sira-sirang hardin ng 30 milyon? Napanganga si Evan na hindi makapaniwala. Ang iyong buong villa ay hindi nagkakahalaga ng 30 milyon. 50 milyon. Nanlaki ang mata ni Evan. Ano? 50 milyon. Paano mo ito madidagdagan ng 20 milyon kaya lang? Wala akong pera, pwede mong kunin ang buhay ko kung gusto mo. Umiling si Alex. Hindi ko gusto ang iyong buhay, ngunit maaari kong kunin ang isang bagay mula sa iyo. Maya-maya lang ay tinapik niya si Evan sa balikat. Sa isang paniki lamang ay naramdaman ni Evan ang kanya manhid ang buong katawan, hindi siya makagalaw. Michelle, gawin mo siyang baog. Tuwang-tuwa ang munting demonyo. Agad siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina at tumawa ng mahina. Ito ang paborito kong gawin sa mundo. Koy Sisi, ayaw mo ba? Maging babae. Binibigyan ko na ang hiling mo ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi kita hihilingin na bayaran mo ako sa bayad sa operasyon. Pagtingin sa matalim na kutsilyo, napasigaw si Evan sa takot. Siya ay anastasar ang kanyang pantalon lamang. Mula dito. Alam niyang maglalakas loob si Michelle na gawin ang ganoong bagay, ang titulo niya bilang Little Devil. Hindi kasi nungalingan ang demonyo. Mabuti. Magbabayad ako. 50 milyon, 8. May maglilipat ako ng pera ngayon. Upang matiyak ang isang maligayang hinaharap, si Evan ay maaari lamang sumunod sa mga utos ni Alex. Nagsisi siya na pumunta mag-isa itong villa. Anong swerte? Walang ganoong kalaking pera si Evan sa kanya. Ngunit siya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya. Siya agad. Tinawagan sila para ilipat ang pera kay Alex. Ginoo. Patas, medyo limitado ang liquidity ng kumpanya. Kung gagamit ka ng 50 milyon lahat ng A. Biglaan, magiging mas mahirap na patakbuhin ang kumpanya sa hinaharap. Ito ay upang iligtas ang isang buhay, mapahamak ito. Sino ang nagmamalasakit sa pagpapatakbo? Gawin mo na lang, kung hindi, gagawin ko, pinaalis mo na ba? Oo, Mr. Laws. Ililipat ko ang pera ngayon din. Tumunog ang telepono ni Alex, ang 50 milyon ay nailipat sa kanyang bank account. Kumaway si Alex kay Evan. Pwede ka nang umalis. Maaari mong sirain ang aking hardin kahit ano oras. Nagmamadaling umalis si Evan, iniinsulto ang buong bloodline ni Alex sa kanyang isipan. Siya noon bulong sa ilalim ng kanyang hininga. As if kukuha ka pa ng pera sa akin.
Ako. Hindi sasama kahit na sinundo mo ako ng kabayo at karwahe. Pero malalim din ang iniisip ni Alex. Ang pananaliksik ni nanay sa Michigan ay hindi maaaring kumita ng ganito kalaki, tama ba? Kung kikita ako sa ganitong paraan, madali akong maging pinakamayamang tao sa California. Makalipas ang kalahating oras, nakipagkita si Evan kay Scott. Namamaga ang mukha niya sa mga pasa. Boss, niloko ka talaga. Pakinggan ang recording na ito. Lihim na ni-record ni Evan ang kanilang pag-uusap sa likuran nila. Malinaw na maririnig ang boses ni Michelle habang tumutugtog ang recording. Niloko talaga ako sa kanya. Buntis din ako sa anak niya. Ako lang ang makakapili kung sino ang gusto kong magpakasal. Galit na galit si Scott, sinuntok niya ng malakas ang isa sa mga haligi sa Yaul Manor. Ito nabasag at ibinaba ang bahaging iyon ng gusali. Kabanata 367. Anong nangyari? Ano iyon? Tindol ba iyon? May na-stop ba dyan? Sumugod kaagad ang mga Yaul nang marinig nila ang malakas na kalabog. Si Colin ang nauna dumating sa pinangyarihan. Sabi ng isa sa mga Yaul, sa tingin ko, nandoon si Mr. Pattinson. Kasama niya rin si Mr. Laws. Nanlamig si Colin. Noon lang dalawang lalaking nababalutan ng abo ang gumapang palabas ng nasirang gusali. Si Scott iyon at Evan. Patuloy ang pag-ubo ng dalawa at nag-iiwan ng bakas ng abo sa kanilang likuran habang sila ay gumagalaw pasulong. Nagmamadaling lumapit si Colin. Scott, okay ka lang? Paanong biglang dumating ang isang perfectly built na bahay? Bumabagsak. Kakaiba iyon pero salamat sa Diyos okay ka. Agad na sinuntok ni Scott si Colin sa bituka. Bilang isang intermediate Mystic Rank fighter, ang pagsuntok kay Colin ay parang pagsuntok sa isang bata. Sa isang suntok lang, napalipad na niya si Colin. Nagsuka si Colin ng dugo sa gitna ng hangin, tumingin pabalik kay Scott na may purong takot pagkatapos niyang mahulog sa lupa. Halatang nasugatan niya ang kanyang mga laman loob. Scott, bakit mo? Colin hindi niya inaasahan na aatakihin siya, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay samuka siya ng isa pang subo ng dugo. Nagulat ang buong pamilya Yaul bilang mabuti. Bakit sinuntok ni Ginoong Pattinson ang kanyang bayaw? Ayaw na ba niya sa asawa niya? Kaya lang sumugod din si Kit sa eksena. Inis kanya ang paligid siya. Kumunat ang kanyang kilay at malamig na sinabi, Scott, bakit mo binugbog si Colin? Wala kahit saan. Siya ang iyong magiging bayaw para sa Diyos. Anong nangyari sa'yo? Naging marahas. Anong nangyari? Nanlamig ang tingin ni Scott habang sinusuri ang bawat naruroon ni Yaul sa eksena. Naglakad siya lumabas sa gulo at lumapit kay Keith. Bakit hindi mo tanungin ang iyong mahal na maliit? Apo. Mapalad kayong mga Yaul na ako, si Scott Pattinson, ay gustong magpakasal isang tao mula sa iyong pamilya. Ngunit tinanggap mo ito para sa ipinagkaloob. Huwag kang maglakas loob na tingnan ako ng masama, ikaw matandang hag. Wala ka sa akin. Si Evan, nakaka-crawl lang palabas ng gumuhong gusali ay nabigla rin. Nire-record pa rin niya ang reaksyon ni Scott sa kanyang telepono sa mismong sandaling ito. Sa una lang siya. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Scott sa panloloko, gusto niyang pagtawanan sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na siya ay basta-basta. Hindi lang niya sinuntok ang kanyang magiging bayaw, ininsulto pa niya ang matandang Panginoong Yaul. Masyadong. Sinusubukan ba niyang hamanin ang mga Yaul? Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Evan ang manginig sa kaba. Boss ay isang boss. Kahanga-hanga siya. Scott, anong ibig mong sabihin? Maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagsimulang magpanik si Keith. Alam niyang may bababa kung wala siyang gagawin. Gayunpaman, sinampal lang ni Scott si Keith sa tapat ng mukha nang walang sinasabi. Natigilan ng lahat, nanginginig ang katawan sa takot. Walang sino man ang umaasa na si Scott ay ganoon katagal. Sampelan si Lord Yaul nang walang pag-aalinlangan. Alam na matanda na si Keith at 5 taon na lang ang natitira para mabuhay, lahat ay nagalit makita siyang nagtitiis ng gayong kahihiyan. Tumakbo sila patungo kay Scott, pinalibutan siya. Si Scott, gayunpaman, ay hindi man lang nag-abalang tingnan sila sa mata. Hindi ko sinusubukang insultuhan ang alinmansa ko, ngunit lahat kayo ay basura lamang kahit na pinagsama ang iyong mga lakas. Huwag ka sisihin mo ako dito, matandang hag. Ang apo mo lang ang dapat sisihin, siya na.
na naglalaway sa ibang lalaki. Nabuntis pa niya ang kanyang anak. Tandaan ito, ako, si Scott Pattinson, ay hindi isang taong kaya mong ipahiya. Maging handang maglaho sa balat ng lupang ito, Owls. Nagsimulang manginig ang katawan ni Kit na wala ang kulay sa kanyang mukha. Scott, makinig ka sa akin, kilala ko ang aking apo, ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Evan, i-play ang recording para sila ay magpahinga sa kapayapaan. Re-replay agad ni Evan ang recording. Nalaglag ang panga ni Kit sa takot at ang iba ay nagyelo sa takot. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 368. Sinubukan ni Kit na tawagan si Michelle ngunit hindi niya ito sinasagot. Naisip ng maliit na demonyo na tatanungin ni Scott ang kanyang lolo pagkatapos matanggap ang balita mula kay Evan kaya ini-off niya ang kanyang telepono at nagmamadaling umalis sa ibang lugar. Gayunpaman, minaliit niya ang pagmamataas at pagmamataas ni Scott, hindi siya nagtanong sa kanya. Si Lolo, diretso lang itong sinampal sa mukha. Wala ring number ni Alex si Keith. Iniscan ni Scott ang lahat ng takot nilang mukha. Gusto niyang sirain silang lahat bilang siya pinanood silang nanginginig sa takot. Si Scott ay isang martial arts prodigy, isang magaling na bata na may maraming kasanayan sa kamay. Siya ay may potensyal na maging isang grandmaster. Paanong niloloko ang isang tulad niya? Gayunpaman, dahil nangyari na ito, gusto niyang burahin ang kapintasang ito sa kanyang nakaraan pagpapabayad sa mga yawl gamit ang kanilang dugo. Gusto ko si Michelle at ang kanyang tinatawag na lalaki ay lumuhod sa harap ko ng 10 PM. Ngayong gabi. Kung hindi, ibaba ko kayong lahat. Sa sandaling ito, si Alex ay patungo sa bahay ni Jack. Hindi niya alam na si Michelle iyon. Ang maliit na kalokohan ay magdudulot ng ganitong matinding epekto ng paru-paro na nagbabanta sa kanyang buong pamilya. Si Michelle naman ay hinanap ang mga kaibigan niya sa Devil Coven. Ginoo. Rockefeller, nandito ka na. Please, pumasok ka. Tinanggap ni Jack si Alex sa kanyang bahay mainit na pagbukas niya ng pinto. Si Lian ay gumagawa ng tsaa at isang serving ng prutas din. Kakauwi lang niya. Mula sa trabaho kaya wala siyang oras na magpalit ng uniforme. Siya ay tumingin napaka-sexy at matured. Huwag kang pawisan, Mrs. Trent. Magsimula na tayo ngayon. Napangiti si Alex. Hindi na rin nakayanan ni Lian na maghintay pa. Pagkatapos nito, hiniling ni Alex kay Jack na kumuha ng airtight glass jar at ilagay dito ang kalahating ice cube. Pagkatapos ay pinainom niya si Lian ng gamot na ginawa niya kanina. Ilang minuto lang ay sumigaw na si Lian. I feel hot. Oh my God, bakit ang init? Hubby, pwede. Binuksan mo ang aircon. Nag-aapoy ang buong katawan niya, namumula ang mukha at pati ang hininga niya lumabas bilang singaw. Basang-basa siya sa pawis. Nakadikit ang buhok niya sa noo at sa kanya basang-basa ang mga damit. Agad na sinabi ni Alex, don't switch it. Mrs. Trent, pagtiisan mo, normal lang ito. Malakas ang curious pulse blood ni Priscilla. Bukod dito, inilabas ni Alex ang dugo epekto sa pinakamataas na kahusayan nito. Sa pamamagitan nito, mapipilitang gumapang palabas ang parasito ang kanyang katawan. Ang mga parasito ay talagang natakot sa gayong dugo. Nagpatuloy si Alex. Ginang. Trent, kumiga ka sa gilid mo sa sofa. Kailangang tingnan ni Alex ang kanyang pusod. Sinunod naman ni Lian ang utos niya. Hindi na siya nahiya dahil ginawa na nila ito noon. Itinuon ni Alex ang kanyang chi at bumuo ng karayom. Sinundot niya ang pusod ni Lian 5 beses. Sa loob lang ng ilang segundo, pawis na pawis ang pusod ni Lian na parang namumuo ang mga ilog sa kanyang tiyan. Nagsisimula na rin ang pag-umbok ng tiyan niya kumbaga may kumikiliti sa ilalim ng kanyang balat. Agad na kinuha ni Alex ang garapon na may yelo at inilagay sa ilalim ng pusod. Ilang minuto ang lumipas, isang karimari-marim na nilalang na parang od ang pumalibit sa kanyang pusod at nahulog sa garapon na may yelo. 5 sentimetro ang haba nito. Mahigpit na tinatakan ni Alex ang garapon nang makapasok ito. Nagulat ang mag-asawa. Ito ay ganap na kasuklam-suklam at nakakatakot. Ginoo. Rockefeller, ay. Isa lang ba? May iba pa ba sa loob niya? Tanong ni Jack. May naiinis na mukha, napangiti si Alex. Sapat na ang isa para pahirapan ng husto ang isang tao, ilan pa ba ang gusto mo?
Don't worry, may isang odd lang, gumaling na siya. Mrs. Trent, maligo ka na. Mukhang kalalabas lang ni Lian sa pool. Pagkatapos magpasalamat kay Alex, nagmadali siyang pumunta sa banyo. Ginoo. Trent, may ideya ka ba kung sino ang nagmura kay Mrs. Trent? Kung hindi natin papatayin ang ugat ng problema, baka maldita na naman siya. Kung siya ay mabuntis at isumpasa sa parehong oras, ito ay magiging isang mas malaking problema. Nabigo at natakot si Jack, umiling siya. Hindi, sinuri ko lahat kung sino. Malapit sa kanya, wala sa kanila ang umaangkop sa paglalarawan. Ang aking asawa ay hindi nakikipag-ugnayan sa maraming lalaki masyadong. Ito ay malamang na isang tao na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Tiningnan ni Alex ang parasite. Ginoo. Trent, may plano ako. Kabanata 369. Tanong ni Jack, anong plano? Itinuro ni Alex ang parasite na nakakulong sa bote. Magagamit natin ito. Nakakatakot ang parasitic disease dahil pakikinggan nito ang bawat utos nito. Payari. Ang ina ng nasabing parasite ang nagbigay ng gayong kapangyarihan. Nangangahulugan ito na ang taong sampain si Lian ay may nanay na parasito din sa kanila upang makakuha ng gayong mga kapangyarihan. Gusto ni Alex na gamitin ang parasite na ito para mahanap ang ina nito. Sa maikling paliwanag, Jack naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Tumanggo siya. Sige, Mr. Rockefeller, mag-organize ako ng event para tipunin ang lahat ng kay Lian mga empleyado. Paumanhin sa muling pag-abala sa iyo, Mr. Rockefeller. Pagkatapos ay kinuha ni Jack ang isang tseke na inihanda niya noon pa man. Nagkakahalaga ito ng 20 milyon. Inabot niya ito kay Alex at sinabing, Mr. Rockefeller, ito ay isang tanda ng pagpapahalaga. Mangyaring tanggapin ito. Umiling si Alex at itinulak ang mga kamay. Ginoo. Trent, huli mong tinulungan ang asawa ko. Oras, kaya ito ang aking paraan ng pagbabalik ng pabor. Mas madalas nating tulungan ang isa't isa. Ang kinabukasan. Tsaka parang medyo mahina ka lately, you're not doing well in that lugar, tama? Namutla ang mukha ni Jack. Napangiti si Alex. Hindi na magiging problema, bibigyan kita ng race 8 mamaya. Ikaw kailangang uminom ng gamot 1 beses bawat araw. Pagkatapos ng 5 araw, magiging kasing lakas ka ng iba binata at kumuha ng 1 o 2. Tuwang-tuwa si Jack sa narinig. Biglang may tumawag kay Alex. Galing ito kay Michelle. Nang kunin niya ito, narinig niya ang isang hindi pamilyar na boses ng lalaki sa halip na kay Michelle. So ikaw si Alex Rockefeller. Ang tono ng boses niya ay pamatay na malamig at inis. Pumalo ng puso ni Alex. Pagpapanatili isang kalmadong ekspresyon, tinanong niya, sino ka? Ang nagsasalita ay si Scott Pattinson. Noon, nakarating na si Michelle sa bahay, nahuli at binugbog. Scott. Marami sa mga kapamilya niya ang malamig na nakatingin sa kanya na para bang nakatingin sila sa kaaway. Maging si Kit ay umiling ng walang magawa. Ako ay isang tao na hindi mo kayang menas. Malamig na sagot ni Scott. Anong problema mo? Tanong ni Alex, nasaan si Michelle? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Smack. Isang malakas na sampal ang narinig ni Alex at ang mga iyak ni Michelle na nagmumula sa kabilang linya. Ito. Halatang binubugbog si Michelle. Malamig na sabi ni Scott. Narinig mo ba yon? Kung hindi mo ginawa, gagawin ko ulit. Kasunod noon ay ilang malalakas na sampal parang paputok. Tama na yan. Nadudurog ka ba? Bibigyan kita ng kalahating oras para pumunta sa Yawl Manor. Tadteren ko na alis ang isang daliri niya sa bawat minutong huli ka. Kung hindi ka dumating sa loob ng 40 minuto, kabulan ko siya at itatapon ko siya sa pampublikong paligon. Huwag kang sumama, Alex. Huwag. Sigaw ni Michelle. Papatayin ka niya. Binitukan ni Scott si Michelle. Napasigaw siya sa sakit at nagsuka ng panibagong pool ng dugo. Katabi niya ang iba pang yowls. Ang bawat isa sa kanila ay binugbog din ni Scott at tinakpan ng marami mga pinsala. Si Colin ang pinaka nasaktan. Hindi niya kayang panoorin ang kapatid niyang binubugbog kaya sinubukan niyang tumulong. Gayunpaman, ang kanyang core ay nasira pa. Ang lahat ng kanyang pagsasanay ay napunta sa basura. Si Kit naman ay nasa kalagitnaan na rin ng kanyang puntod. Ito ang kapangyarihan at pagmamalaki ng mga Pattinson ng North Tokyo. 1 minuto na ang nakalipas. Wala ka bang lakas ng loob na harapin ako?
Malamig na sabi ni Scott habang galit na nakatingin kay Michelle. Umikit ng marahan si Alex. Nang muli niyang buksan ang mga ito, kumikinang sila ng inakapatay na layunin. Pupunta ako dyan saglit. Mahina kong sabi niya at ibinaba ang tawag. Sa kabilang dulo, umiiyak si Michelle. Scott Pattinson, baliw ka. Nagpaliwanag ako dati, wala akong ginawa kay Alex. Sinubukan ko lang asarin si Evan. Bakit ka ganyan ibinaba ang tungkol dito? Oh, ngayon na talaga. Tumangging gumalaw si Scott. Kahit kalokohan lang, meron ka pinahiya ako ng husto. Hindi mo karapat-dapat na makasama ako. Ikaw at ang lalaking iyon ni Alex mamamatay para sa iyong mga kasalanan. Baliw ka, baliw ka. Smack. Kung sasabihin mo pa, puputulan ko ang iyong dila. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 370. Ginoo. Rockefeller, may nangyari ba? Kailangan mo ba ng tulong? Walang ideya si Jack kung ano ay nangyari. Gayunpaman sa paghusga mula sa mga mata ni Alex, alam niya na isang bagay na mahalaga dapat nangyari. Ayos lang. Aalis ako ngayon. Agad namang umalis si Alex. Ang trapiko ng California ay medyo masama sa oras na ito. Walang paraan na mabot niya ang Yawl Manor mula sa lugar ni Jack sa loob ng kalahating oras. Kung mahuhuli siya, gagawin ni Scott. Tiyak na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay kay Michelle. Kaya nagpa siya siyang huwag magmeneho. Itinuro niya ang kanyang chi energy patungo sa kanyang mga paa at tumakbo ng buong lakas sa halip. Nagsimula siyang magtaguhoy tungkol sa limitadong kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng kanyang ninuno. Kanyang ninuno ay nangako na tutulungan siyang magsanay sa medicinal at martial arts. Oo naman, pinagkadalubhasaan niya ang kanyang mga medikal na kasanayan, ngunit hindi ang kanyang martial arts sa lahat. Ang nakuha lang niya ay isang baw ng pagong ngunit hindi para siyang Ninja Turtle. Hindi niya magagamit ang kanyang baluti sa lahat ng oras, hindi lang ito nababagay sa kanya imahe bilang isang bayani. Kahit gaano pa siya kakulangan, pakiramdam niya ay dapat niyang magawa. Master ang Feather Walk. Gayunpaman, may kakaiba siyang naramdaman pagkatapos ng 2 minutong pagtakbo. Siya ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Ang chi energy ay gumagawa ng kuryente. Ang kanyang mga paa ay naglalabas ng kidlat. What the F***, hindi ako magiging Flash, diba? Biro niya sa kanyang ulo. Tumatakbo siya na lampasan ng lahat ng napakabilis. Ang mahabang palda ng isang kabataang babae ay natangay ng bug zone ng hangin na nagbabalikwas sa kanyang ulo. Sigaw ng isa pang magandang babae na nakasuot ng manipis na strap. Siya ay nakikipag-date sa kanya kasintahan, ngunit isang bug zone ng hangin ang humihip sa kanyang damit. Tinakpan niya ng mga braso ang katawan niya. Nagsimulang tumunog ang phone ni Alex. Inabala siya nito at hindi niya napansin na may sasakyang ilegal na nakaparada sa harapan niya. Tinapos niya. Up-smash ang kanyang ulo karapatan dito. Sa isang malakas na kalabog, nasira ang pinto ng sasakyan. Ito ay isang tawag mula kay Ana. Kay, libre ka ba ngayon? Tanong ni Ana. Katatapos lang ng kanyang misyon at narinig na niya tungkol sa insidente noong concert ni Zendaya. Kaya naman, agad niya itong tinawagan, anyayahan siya sa hapunan. Hindi. Anong ginagawa mo? Papunta na akong pumatay ng tao. Ano? Saan? Sa Yowls. Dahil dito, ibinaba na niya ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad. Si Ana naman, kinilabutan. Alam niyang may mali kaya siya agad na tumungo sa Yawl Manor. Makalipas ang 15 minuto, pumasok si Alex sa Yawl Manor. Nakita niya sina Scott, Evan, Michelle at ang iba pang Yawl sa training grounds. Nakikita si Michelle sa napakasamang kalagayan, mas naging malamig ang tingin ni Alex. Nakaupo sa isang bangkito, tinitigan ni Scott si Alex ng mapanukso at humihingal. So ikaw si Alex. Ikaw ay dumating medyo mabilis, dapat ay marami kang pakialam kay Michelle, ha? Medyo curious ako kung ano nakita ka ni Michelle. Aalisin ko lahat ng nagustuhan niya sa'yo. Hindi siya pinansin ni Alex at naglakad papunta kay Michelle, binuhat siya. Tatlo sa kanyang tadyang ay nabali, ang kanyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy, ang kanyang tulay sa ilong ay nasira at ang pinakamasama ay ang kanyang core ay ganap na nasira. Lahat sa kanya ang pagsasanay ay walang kabuluhan. Tumulo ang luha sa mukha ni Michelle.
Alex, hindi ka dapat sumama. Siya. Siya ay nasa intermediate Mr. Crank, nagalit siya, sinubukan kong magpaliwanag pero hindi siya nakinig. Ako ay sorry talaga. Dapat hindi nakita sina Sully dito. Inalo siya ni Alex. Ayos lang po, huwag kang mag-alala. Si Scott ay humihip ng mahinang sipol. Gaano kamahal? Rachel, ito ba ang tinatawag mong kaibigan lang? Ito eh. Mabuti, hindi mo kailangang sagutin. Dahil nandito na ang lahat, tapusin na natin ito. Alex, tama ba? Halika, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong pamilya. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Nauuhaw na si Alex sa dugo. Ang bawat tao ay may trigger. Pamilya niya. Binigyan niya si Michelle ng daloy ng chi energy at inilapag ito sa lupa. Ang kanyang ekspresyon ay mahinahon na, sabi niya, tapos ka na bang gumawa ng testamento? Kung oo, ipapaalas na kita. Kabanata 371. Isang testamento. Umalis sa mundong ito. Si Scott Pattinson ay halos tumawa ng malakas, ngunit ang malupit na tingin sa kanyang mga mata ay naging pantay. Mas piercing. Hindi siya naka-offensive kaagad dahil gusto niyang paglaruan ang kanyang kaaway, parang Pas ang may daga. Iyon lang ang paraan para mapawi ang galit sa kanyang puso. Pagiging ang niloko ay hindi isang bagay na madaling mapatawad. Gusto niya ng mabagal at masakit na paghihiganti. Hindi pa ako nakatagpo ng isang tao na may mas malaking hiling na kamatayan kaysa sa iyo. Sabi ni Scott habang siya malamig na tumawa. Hindi nakaimik ang mga miyembro ng pamilya Yawl. Hindi na nila alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, nang tumingin sila kay Alex Rockefeller, ang kanilang mga mata ay napuno ng puot. Sila sinisisi ngayon si Alex sa lahat ng pinagdadaanan ng pamilya Yawl. Bagamat sila, alam kong magaling si Alex sa martial arts, nasa intermediate mystic si Scott. Rango. Kakaunti lang sa mundo ang makakarating sa mystic rank, lalo na ang mga iyon. Na makakamit ito sa murang edad. Ang isang henyo tulad ni Scott ay isang bihirang mahanap, at sa kanya ginugol ng buong pamilya ang halos lahat ng kanilang mga mapagkukunan upang bumuo ng isang malakas na tao tulad niya bilang pundasyon ng pamilya. Samantala, hindi man lang alam ni Alex kung ano ang cultivation noon. Ang edad na 20. Dagdag pa, mas nakatoon siya sa panggamot kaysa sa martial sining. Kung kaya niyang talunin si Scott, malamang na mag-freeze ang impyerno. Agad na humakbang si Evan Laws. Alex, sa tingin mo ba kaya mong kumilos ng mayabang sa harap ng amo ko? Para sampelan ako. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin ng mystic rank? Ibig sabihin kaya kanyang patayin ng isang solo sampal. Nabaliw ka na ba? Bilisin mo at lumuhad ka sa harap ni Mr. Pattinson. Magmakaawa sa kanya na patawarin ka. At hayaan mong mabuhay ang iyong pamilya. Ginawa mo ang gulo na ito, kaya hindi mo dapat makuha ang iyong pamilya. Involved, pabulong na sabi ni Evan. Tila nabuhayan siya ng loob. Para bang tuluyan na niyang mailalabas ang galit mula rito tinamaan dati. Sa katunayan, matatag pa siyang tumayo sa likod ni Scott at nagpas siyang sundan kung saan man pumunta si Scott. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Anong traidor? Kunin mo ito. Umakbang si Alex at sinampal sa mukha si Evan. Kagad, nagdusa si Evan bali sa kanyang cheekbone at ang kanyang ilong tulay ay pumutok. Igit pa rito, ipinadala siya lumilipad na parang kinatok ng sasakyan. How dare you still attack him? Mukhang wala nang balikan para sa iyo. Ipapadala kita papunta ka sa impyerno. Umiling si Scott at binigyan si Alex ng side eye. Pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang paa sa lupa na naging sanhi ng pag-vibrate ng lupa dahil sa kanyang intermediate mystic rank cultivation. Enerhiya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Keith Yawl. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Siya. Sana ay pinigilan niya si Michelle Yawl sa paghahanap kay Alex noong nakaraan. Marahil kung siya ay walang layunin na kaibiganin ang magkabilang panig, hindi ito mangyayari paraan. Kung ikukumpara kay Scott, si Alex ay isang maliit na prito kahit na mayroon siyang kamanghamanghang mga kasanayan sa medikal. Nasa kamay na namin ang pamilya Yawl pero sinira ko ang lahat. Tumigil ka. Habang si Kit ay naliligo sa sarili niyang panghihinayang, may biglang sumigaw ng malinaw at malutong na boses. May tumakbong papasok, si Anna Coleman mula sa Divine Constabulary. Nagawa niya ito sa tamang oras.
Hindi ako makapaniwala na ikaw, Scott Pattinson. Laking gulat ni Anna nang makita niya si Scott na nakatayo doon. Noong una, akala niya ay si Alex at ang pamilya Yawl ay nagkakaroon ng alitan at nagusto ni Alex na patayin ang Yawl pamilya. Pero si Scott pala talaga ang gusto niyang patayin. Ano ang nangyayari? Maaari bang punan ako ng isang tao? Lolo Yawl, okay ka lang ba? Richelle, nasira ba ang iyong martial art ability? Sinong gumawa nito? Ginawa ko. Anna Coleman, walang dahilan para masangkot ka rito. Umalis ka sa daan. Diretsong sabi ni Scott matapos makuha ang kanyang lakas. Ano? Ikaw ba talaga? Galit ka ba? Fiancé mo si Michelle, sabi ni Anna. Paano karapat-dapat ang isang B** na tulad niya na maging fiancé ko? Mabilis na ipinaliwanag ng isa sa mga disipulo ng pamilya Yawl ang nangyari. Galit na galit si Anna matapos marinig ang paliwanag. Scott, nabaliw ka na ba talaga? Nasabi lang ni Michelle ang mga bagay na iyon sa kabila. Paano sa tingin mo ba totoo ito at natalo pa ang mga tao ng pamilya Yawl ng ganito? Nasabi ba niya ang mga bagay na iyon nang walang kabuluhan? Kahit na hindi siya lihim na nabuntis siya. Nagawa na ang gawain sa ibang lalaki. Ako, si Scott Pattinson, ay hindi mapapahiya. Kung sino man ang magpapahiya sa akin ay kailangang mamatay. Sigaw ni Scott. Nanlamig ang mukha niya habang nakaturo kay Alex. Gusto ko siyang patayin. Anna Coleman, ayaw mo. Pigilan mo ako, dagdag ni Scott. Agad na inilagay ni Anna ang sarili sa pagitan ng dalawa. Isa siya sa aming mga tao mula sa Divine Constabulary. Hindi mo siya masasaktan, sabi ni Anna. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 372. Paano kung taga-Divine Constabulary siya? Tanong ni Scott Pattinson. Gusto mo bang maging kaaway ng Divine Constabulary? Anna Coleman, huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Hindi mo maaaring titawanin si Divine Konstabularyo. Agad na kumunot ang noo ni Anna. Sa katunayan, wala siyang sapat na kapangyarihan para doon. Ang pinakamahalaga, ang Divine Constabulary ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa sinaunang tao mga pamilya ng martial arts. Kilala rin ng pamilya Pattinson ang mga tao sa Divine Constabulary. Sa ang totoo, nandoon ang sarili nilang mga tauhan. Kung tumanggi si Scott na makipagtulungan kay Divine Constabulary, walang magawa si Anna tungkol dito. Nagdududa pa rin si Anna sa kakayahan ni Alex Rockefeller. Dati, naisip niya, nasa peak Mr. Crank siya. Nang maglaon, napagtanto niya na mayroon lamang siyang malaking lakas. Siya maaaring hindi makalaban kay Scott na may napakahusay na antas ng paglilinang kumpara sa kanya. Sa sandaling iyon, may dumating na ibang boses. Maaari ba akong kumatawan sa Divine Constabulary? Kapitan. Sigaw ni Anna sa tonong nagulat. Ang taong dumating ay si Sky Melves. Nang sumugod si Anna, tinawagan niya si Sky. Natatakot siya na hindi niya mapigilan. Alex dahil hindi siya kasing lakas niya. Gayunpaman, hindi niya inisip ang taong iyon kailangang pigilan ay si Scott. Ngayong narito na si Sky, baka mas maging maingat si Scott. Sky Melves. Ulalas ni Scott. Agad siyang kumunot ang noo nang makitang nandito si Sky. Nasa Mr. Crank din si Sky. Sa katunayan, mas matagal na niyang naabot ang Mr. Crank kaysa kay Scott. Kung talagang nag-away sila, baka matalo si Scott sa kanya. Higit sa lahat, may iba pang mga katulong si Sky. Bukod doon, isa rin si Sky sa 12 Battle Kings ng Divine Constabulary. Hindi lamang nagkaroon ng mas mataas na katayuan si Sky, mayroon din siyang mas malakas na network ng suporta. Ito ay sobrang nakakainis. Kahit na pinuprotektahan mo ang isang maliit na piraso ng basura tulad niya. Tanong ni Scott. Tama iyan. I'll protect him with my life, tumango si Sky at sinabi. Ang pagprotekta kay Alex sa kanyang buhay ay ganap na naiiba. Ibig sabihin ay si Sky handang ipaglaban ang pamilya Pattinson habang itinaya ang kanyang buhay para kay Alex. Ganito ba talaga kalakas si Alex? Maging ang mga mata ni Anna ay nanlaki sa hindi makapaniwala habang nakatingin kay Sky. Mabuti. Matapos magkatitigan sina Scott at Sky ng ilang segundo, tumango na rin si Scott. Para sa kapakanan ni Kapitan Melves, patatawarin ko siya sa pagkakataong ito. Dagdag ni Scott bago malamig na tinitigan. Alex.
Dahil hindi ako makaharap sa iyo ng lantaran, gagawin ko ito ng palihim. Ano ang maaaring gawin ng Divine Constabulary walang ebidensya? Evan, tere na. Sigaw ni Scott pagkatapos magdesisyon. Iniling niya na umalis si Evan Laws kasama siya. Sa sandaling iyon, mahinahong nagsalita si Alex. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Biglang napatingin ang lahat kay Alex na gulat na gulat. Para silang nakatingin sa isang tanga. Sa kanyang cheekbone fractured at ang kanyang mukha ay namamaga na parang baboy, si Evan ay sumigaw pa rin ng hindi malinaw. Hoy, bata! Hindi ka ba pinakawalan ng amo ko? Kailangan mo bang patayin ang sarili mo? Maaari kang umalis, ngunit kailangan mo munang kumuha ng suntok mula sa akin, sabi ni Alex. Tumingon si Scott na may amused look sa kanyang mukha. Imbes na tumingin kay Alex, siya tumingin kay Sky. Captain Melvin, narinig mo siya. Hindi ako ang hindi gumagalang sa iyo. Siya. Iningi ito. Sige. Nangangako akong kukuha ako ng suntok sa iyo. Pagkatapos ng isang suntok, haharapin mo ang consequences, dead or alive, dagdag ni Scott bago tumango si Sky. Walang tigil na tumango si Alex. Gusto man ni Ana at Sky na kumbensihin si Alex, kung hindi, pinutol sila ni Alex. Meron akong nakapagdesisyon na ako, sabi ni Alex. Napatingin ang lahat sa kanilang dalawa habang nakikipaglaban. Sige. Ako ang maghuhukom. Malakas na sabi ni Sky bago inilabas ang kanyang phone para i-record ang laban. Ayon sa mga panuntunan sa martial arts, ito ay magiging isang labanan para sa buhay o kamatayan. Sasagutin ng mananalo walang pananagutan at kung may mamatay man walang sama ng loob na hahawakan. Simulan na. Sigaw ni Sky. Tapos. Boom. Tarat-tarat. Sabay na naghagis ng suntok sina Alex at Scott at ang banggaan ng kanilang mga kamao ay nagdulot ng parang pagsabog ng kidlat. Natahimik ang buong crowd. Till then.